Alright, sumubuti na lang guys. Sakto yung out namin. Biglang tumila ang ulan. Ang oras natin 9:11. Hey! Sakto. Thank you Lord, thank you Lord. Pinauwi mo ako ng tuyo. So hindi pa pala, pwede pa palang umulan habang nasa biyahe tayo. Sana tuloy-tuloy na. Mahirap lang talaga dito sa paglabas. Ang dami ng mga nagpapa senior, nagpapa discount ng PWD. Napansin ko lang simula nung nagtaas yung bayad ng 4 wheels dito, dumami yung PWD at saka mga senior citizen dito. Hindi ko alam kung lahat to legit. Kasi dito medyo maluwag po dito pagdating sa ID. So kahit hindi senior yung magbibigay ng ID, wala nang tanong-tanong basta may papakitang ID. Kahit hindi naman senior citizen yung driver. Oh my yung God. Iba naman na PWD ID, hindi ko naman alam kung PWD talaga yung mga nagbibigay ng ID na yon. So yun yung nagpapatagal dito guys sa palabas dito sa parking. Kaya katulad yung mga yan, mga nagpapa-discount yan. Minsan nga kung sino pa yung mga mayayaman, sino pa yung mga naka 4 wheels, sila pa yung ang daming demand. Ang dami ng mga request, mga discount, kuno-kuno. Ewan ko ba. So ang oras natin eksaktong 9:09. Buti na lang talaga tumila ang ulan. Pero nagsuot na rin naman ako ng ng kapote. Ito yung aking jacket na parang kapote. Para lang sigurado na hindi tayo magpapahinto-hinto pa. Ito si Ron Jacob. Laro kayo? Oo. Ano, hindi ka pa maglalaro? Wala pa, hindi pa ako Max na. busy pa ako, busy. Max. November 15 na kasi yun Saan ba yun? sa Cavite. Sana walang ulan bukas. Covered court naman yun Yung biyahe papunta doon. Bago pa makalaro, basa na. Alright, let's go. Ay, sakto, 42 seconds na lang. 42 seconds ang stoplight. Alright, so hindi tayo hihinto ng matagal. Maya maya magi-green na rin yan. Dito ay katulad nito, 25 seconds pa pero nag-green na. Let's go! Habang walang ulan, sa magpapadali na tayo. Pero maliwanag ang langit dun guys, papuntang Manila. Kita nyo ba? Ang dilim kasi.
Wala pa kasing mga street lights dito sa lugar na to, kaya medyo madilim pa. Pero pag nagkaroon ng street lights dito, so I'm sure maliwanag ng ating paligid dito. So alam ko ginagawa na dun sa bandang unahan. So sana ito na yung isunod nila. So guys, dito na ako sa may Timbao. Palabas na tayo ng Timbao Road. Pero daan muna ako dito sa sa binibilang ko ng gulay. So kailangan ko bumili ng okra. So yung okra kasi every morning kinakain ko siya para pagdating sa gabi maganda yung labas ng ating ng ating dumi. So nakakatulong yung okra guys. Sana meron. Ayun, okra. Meron. Okra. Magkano po dito? 10. Yan lang. Tali na lang ba to? Okra. Parang matigas na to ah. Alin yung pwede? Ayaw. Ito. Ito. Sige, ito. Dalawa. Tsaka isang pipino. Ito. Magkano lahat? Thank you. Alright. So ayan guys, yung okra, ginagawa ko siyang daily breakfast. So kasi pakiramdam ko kapag kumakain ako ng okra, so maganda yung pagda-digest ng aking sikmura. So nakakadumi ako ng maluwag at saka madami, no? Kasi kapag walang gulay sa katawan, parang ang tagal bago ako makadumi. Parang kung maabot ako ng 2 to 3 days. Pero kapag regular akong kumakain ng okra, so regular din yung aking dumi. Palagi 'yon, every morning and evening pag uwi ko. So hindi pwedeng hindi. Kaya simula nung na subukan ko na kumain ng okra. Minsan kasi naanuhan ako sa okra. Hindi ko kayang kainin ng diretso. Kasi parang iba ang okra medyo malagkit, malapot, madulas. So kailangan merong kanin talaga. Pero ang ginagawa ko dito dati guys, nung tumataas yung aking cholesterol, binababad ko sa tubig overnight and then iniinom ko sa umaga. So medyo awkward yung lasa pero effective siya guys. So doon sa mga may problema sa cholesterol, kung tumataas yung cholesterol ninyo, so try nyo tong okra. So napaka-effective. Talagang lalabas lahat ng pwedeng lumabas sa inyong mga sikmura sa inyong tiyan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So yun, ang daldal natin. Nandito na ako sa ang Kiwa. Yan, medyo madilim pa dito ng konti. Hindi pa natatapos yung mga poste. Pero dito sa bandang unahan ito, kung papansin nyo guys, maliwanag na rin. So kumpleto na rin ng street lights. So sana lahat merong solar light. Dito sa kanan kompleto, pero sa kabila wala pa. Ayan. Pero at least kahit pa paano, dito madilim talaga dati. Sobrang dilim dito. O dito may perya na naman. Every Berman, laging may perya dyan. Ang sarap ng dito guys, ng buhay ng mga negosyante. Talagang
pila, ang daming negosyo dito. Oh. Pansin nyo, ang daming mga kainan, mga convenience store. Samantalang dati nung hindi pa ganito tong kalsada, nung maliit pa tong kalsada na to, grabe. Kasi yung kalsada dito dati guys, ito lang, kalahati lang nito, itong dinadaanan ko na to. Kapag mayroong magkasalubong na sasakyan, halos magdikit na sila. Pero ngayon ayan, ang lapad, parang 4 lane to, 4 lane kabilaan. So ang laki ng improvement, no? Tapos sobrang dilim dati. So una ako nakadaan dito, hindi na ako umulit nung madilim pa. Way back 2014, yung first na daan ko dito, napakadilim, talagang hindi ko na inulit. Nadala ako dahil muntik na ako masemplang dito. Bukod doon, ang daming aso na tumatawid. Pero ngayon, okay na, napakaliwanag. At saka ano siya, mabilis ang biyahe dito. Walang stoplight, walang maraming sasakyan, walang alikabok. So kaya dito na ako dumadaan simula nung ginawa tong kalsada. So ito guys, papunta to ng Binyan, pero dito tayo dadaan sa Carmona. Kasi medyo matraffic dyan sa lugar na yan kapag gantong oras. Dito tayo sa highway. Ayan oh. Paglagpas natin dito oh. Ayan, kung makikita nyo to, ito yung dating ano Arco. Ayan, paglagpas natin dito sa tulay na to, ito ay Carmona na, Cavite na to. Carmona, Cavite. At ang Carmona guys ay isang ganap na city na. This year lang yata sila naging city. Ayan, medyo ano pa dito, liblib pa tong lugar na to kasi marami pang mga bakanting lote na kakahuyan. Hindi pa siya fully developed. So, malapit na tayo guys sa highway. Ayun, palatandaan guys, oh, yung bilog na yun, oh. Bakit kaya wala siyang ilaw ngayon? Kaya palatandaan yan na nasa Carmona ka pag nakita mo yan. May mga Christmas day come na rin dito. Palabas na tayo ng Carmona. Maraming salamat po. Dito na tayo sa Binyan. Umikot lang tayo guys. Ito po. Ang tagal namang kumanan. Bares na tayo. Ang bilis ng biyahe. 9:34 pa lang. Dito na agad tayo sa Olivares. At napansin ko lang, tuyong-tuyo yung kalsada dito, pero sa Santa Rosa, bukod sa umaambon-ambon madulas yung kalsada dahil basa. Oy, eksakto, naka-green. Naka-go, go, go. Exactly.
pa ako ha. Ang bilis ng biyahe, oh, 40, ay ano, 30 ano pa lang, 37, 9:37. Ang problema, saan ako hahanap ng tuyo? Uy, ano nangyari dito? What happened? What happened? Uy, accident! Accident! Wawa naman si kuya. Baklas ang ano, oh. Baklas ang bearings. Wawa naman. So maghahanap pa ako ng tuyo na isda. Saan kaya ako makakabili ng tuyo na isda? So nakaamoy ng nagluluto ng tuyo sa bahay. So gusto rin daw niya ng tuyo. So maghahanap tayo, baka mayroon sa mga tinda-tindahan dito. Ay nako. Pero sa totoo lang, masarap talaga ang isdang tuyo sa mga ganitong panahon. Maulan, malamig, no, di ba? Kapag mayroon kang ganong ulam, sabayan pa ng kape. Oh my god, talaga naman. Maaambon-ambunan naman. Saan kaya ako makakakita ng tuyo? Saan tayo makakahanap na nagtitinda ng tuyo dito? Nandito na ako sa San Pedro, pero hindi ko alam kung makakakita tayo ng tuyo. Alam, puro basa ngayon kasi umuulan. Tatry ko doon sa may palengke. Nasaan ang nagtitinda ng tuyo? Tuyo! Tuyo! Sabihin lang ng mga nakakarinig sa akin, baliw yata ito, salita ng salita. Dito muna ako sa may harap ng palengke. Sana may nagtitinda pa ng tuyo dito. Ayun, dito, to. Alam ko nagtitinda dito eh. Tingnan na natin. Sana meron. Minsan kasi nakasabit lang yun eh. Nakikita naman natin kaagad. Ang tuyo, ang tuyo. Wala. Oh, ayan na ba? Walang tala. Wala ba? Lang tayo. Ano po yung boss? Pero kayong ano, mga tuyo. Isda. Wala. So wala. Wala silang tuyo. So no choice tayo guys. Dito tayo sa kabila. Subukan natin kung meron doon. Kapag wala, uwi tayo. Ano ba naman itong naisipan ng batang na to?
Bigla na lang nagpabili ng tuyo. Pambihira. Pwede naman prutas. Tuyo pa ang napili. Napanteteng talaga. Ano ba yan? Saan ako maghahanap ng tuyo dito? Eh kita mo namang umuulan. Alam mo namang umuulan, ibig sabihin dapat alam mong may alam mong basa na, hindi na tuyo. Gunggong! Dito kay ate baka meron dito. Sana meron. Kung wala Ate, may mga tuyo kayo? Wala. Walang tuyo. Ano ba yan? Di pa tayo sa kabila. Pambihira talaga. Siyempre kapag bumili ako ng tuyo, bibili rin ako ng kape. Umiiwas na nga ako sa kape dahil mataas yung aking acid. Eh problema, pinabibili ako ng tuyo, so bibili rin ako ng kape. Alang hiya talaga to si Batang. Hindi ng trip eh. Pag hanapin ba naman ako ng tuyo, ay kitang umuulan. Gago! Iisa-isahin ko yung tindahan din sa San Pedro. Ako'y maghahanap ng tuyo. Ang oras na 9:50. So 9:45 na. Imbis na nakauwi na ng maaga eh. Pinaghanap pa ng tuyo. Naloko na talagang buhay. Bibihira nagluluto dito ng gayon eh, no? Nagtitinda ng gayon. Mga tuyo-tuyo na gayon. Napakabihira. Naku, wala nga. Saan tayo hahanap niyan? Alam ko na. Mayroon akong isa na lang, isang tindahan na lang na nalalaman ko na pwede kong bilhan ng tuyo. Dahil minsan nakabili ako doon, yung malapit sa amin. So, tingnan natin, sana bukas pa. Kasi oras natin 9:46 na. Ay nako. Pag may asawa ka nga namang may saltik, ewan ko na lang. Ano na lang maisipan eh. Ito nga si ate. Kuya, baka meron dito. Para sigurado. Para kung wala doon sa kabila eh. Ano ba yun? Lagi na sarado ito. Para kung wala sa kabila, eh di meron naman dito. Naku, parang wala. May tinda po kayong tuyo. Ayun, meron. Ito po, magkano po dito sa ganito? 40. Yan na lang po. May dilis din. Tsaka to. Ito? Oo po, magkano po dyan? 30. Ayan, at tsaka isa nito. Isang ito. Oo, tsaka po isa nito. Isang ito. Ayan, isa po dyan. Ano pong isda yan? Dalagang bukid. Dalagang bukid, okay. Pwede na yan. Sulit. Tsaka po isang kape na Copico Black. Okay, success. Nakabili tayo ng ay nako. Tapos ang dami naman ng ulam sa bahay.
nagpabili ng kape pero meron siyang, alam ko may ulam sa bahay na ano, ay nagpabili ng kape, nagpabili ng tuyo pero may ulam sa amin na tukat baboy, pritong talong at saka alamang na may baboy, tapos may tuyo pa. Ay nako, ang bihira talaga. So nandito na ako sa Muntinlupa, Tunasan. Buti na lang nakakita tayo ng tuyo. Parang natatandaan ko nung nakaraan linggo pa siya nag-trade sa tuyo eh. Kasi nung nakaraan may nagluluto rin sa amin ng tuyo na naamoy namin. So parang gustong gusto niya. Kaya lang hindi siya maka-request kasi nga alam niya na bawal sa akin yung tuyo. Dahil sa aking uric acid, bawal na bawal po yung ganitong klaseng pagkain sa akin. So ang gagawin ko na lang ngayon ay huhugasan ko muna itong isda bago ko iprito para mawala yung alat. Kasi bawal sa akin yung maalat, bawal sa akin yung mga matamis, lahat halos bawal eh. Pero pakonti-kunti pwede naman. So yan guys, hanggang dito na lang muna, puputulin ko na itong video na to. So kailangan ko na mag-focus sa biyahe. Ang oras natin 4 minutes before 10 o'clock. So yun, maraming salamat kung nakarating ka dito sa part na to. And thank you so much lahat ng subscribers. At kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like and share for more videos. Alright, thank you so much. God bless you all. Stay safe and ride safe. Bye bye.